Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Caraga sa probinsya ng Davao Oriental. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Caraga. May budag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ikaw 89 na kabanata, ang talata po ay 50. Iyong nalalaman ang mga pasakit ng abamong lingkod na pawang tiniis, ang mga pagkutya na kanyang sinapit sa kamay ng mga taong pawang malulupi. Iyong nalalaman ang mga pasakit ng aba mong lingkod na pawang tiniis. Iyong nalalaman ang mga pasakit ng aba mong lingkod na pawang tiniis. Ang mga pagkutya na kanyang sinapit sa kamay ng tao pawang malulupit. Ang mga pagkutya na kanyang sinapit sa kamay ng taong pawang malulupit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa banal mong harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. At sa oras na ito, Panginoon, ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos na siyang tumigis mula sa krus ng Kalbaryo ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Abang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Caraga sa probinsya ng Davao Oriental. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan sa bayan ng Caraga na hindi ayon na itinatag ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay maapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Aming panalangin ay maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Caraga. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Exodus sa ika-12 kabanata. Ang talata po ay 21 hanggang 28.
Tinawag nga ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, "Pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sari-sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Pasko. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo, basain nito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste sa itaas ng inyong pintuan. Ang isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ng mga Ehipsyo. Lahat ng bagay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin pati ang inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-alaala sa Pasko ni Yahweh, nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patay niya ang mga Ehipsyo. Nang masabi ito ni Moises, yumuko ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Pagkatapos umuwi na sila at isinagawa ang iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni na Moises at Aaron. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan ang dugo ng katapatan at ang unang Pasko. Sa buhay natin, madalas tayong humaharap sa mga bagyo, krisis at kawalan ng katiyakan. Ngunit sa gitna ng panganib, saan natin hinahanap ang ating kaligtasan? Sa ating teksto ngayon, ang mga Israelita ay nasa bisperas ng pinakamatinding salot sa Ehipto, ang kamatayan ng mga panganay. Sa gabing ito, nagbigay ang Diyos ng tiyak na tagubilin sa pamamagitan ni Moises upang sila ay maligtas. Una, ang utos ng pagsunod at pananampalataya. Iniutos ni Moises ang pagpili ng tupa at ang pagpahid ng dugo nito gamit ang halamang hisopo sa mga hamba ng pinto ng mga tahanan. Ang bawat pamilya ay kailangang manatili sa loob ng bahay. Ang kaligtasan ay nangangailangan ng agarang pagsunod. Hindi sapat na marinig lang ang salita ng Diyos. Kailangan nitong isagawa. Ang dugo sa pinto ay panlabas na tanda ng kanilang panloob na pananampalataya at pagtitiwala sa utos ng Diyos. Ikalawa, ang proteksyon ng ang proteksyon sa likod ng dugo. Nang dumaan ang Diyos at ang anghel ng kamatayan sa Ehipto, nilampasan o Passover ang mga bahay na may pahid ng dugo. Ang dugo ang nagsisilbing kalasag at proteksyon ng mga Israelita. Ito po yung patunay na ang nakatira sa tahanang iyon ay may pananampalataya kay Yahweh. Sa bagong tipan, si Jesus ang ating kordero ng Pasko. Ang kanyang dugo sa krus ang nagliligtas sa atin mula sa espiritual na kamatayan, salanan. Kapag tayo ay nasa ilalim ng proteksyon ni Kristo, ligtas
ang ating buhay at kaluluwa. Ikatlo, ang halaga ng pagtuturo sa susunod na henerasyon. Sinabi ni Moises na ang ritual na ito ay dapat ipagpatuloy ng kanilang mga anak sa lupang pangako. Kapag nagtanong ang mga bata kung bakit ito ginagawa, dapat isalaysay ng mga magulang ang kwento ng pagliligtas ng Diyos. Tungkulin nating mga magulang at nakatatanda na ipasa ang kwento ng katapatan ng Diyos sa ating mga anak. Huwag nating hayaang makalimutan ng susunod na saling lahi ang mga himala at kabutihang ginawa ng Diyos sa ating panahon. Pagkarinig ng mensahe, ang buong bayan ay yumuko, sumamba at agad na umuwi upang gawin ang iniutos ni na Moises at Aaron. Ang tunay na pagsamba ay humahantong sa gawa. Hindi ito natatapos sa pagpapakumbaba sa harap ng altar. Samantalang ito po ay isang tunay na napakainam na gawain. Ito ay nakikita sa ating pag-uwi at pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos araw-araw. Ang unang Paskwa ay kuwento ng paghahatol ng Diyos sa Ehipto. Ngunit ito ay kwento rin ng pagtubos at kaligtasan para sa mga sumusunod sa ating Panginoon. Siguraduhin natin ng ating mga buhay, pamilya ay natatakpan ng dugo ng kordero. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya. Manatili tayong tapat sa Kanyang mga utos kahit sa gitna ng takot, pasakit at karamdaman. Huwag tayong mapagod magkwento sa ating mga anak tungkol sa kabutihan ng Diyos. Napakahalaga na ating ipaunawa sa kanila na kung nasaan tayo sa kasalukuyan ay sa kadahilan ng tayo'y sinamahan ng Diyos sa kahapon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagpapaalala sa amin ng iyong katotohanan, lalo na po yung may kinalaman sa aming mga pananampalataya. Kami po, Ama, ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na hindi namin naganap o hindi namin nasunod ang inyong dakilang kalooban. Kami po'y patawarin mo sa mga pagkakataon na kami tumitingin sa iba, hindi upang pasalamatan ka, kung hindi upang sila ay hiyain. Panginoon, ang aming panalangin, kami po ay kalooban mo ng kaisipan na magtiwala at sumunod sa iyong mga ipinag-uutos. At sa pangalan ni Jesus, sinasalita namin na simula ngayong araw na ito, kami makikinig sa iyong pangungusap at pagkakaloob ng iyong katotohanan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Caraga sa Davao Oriental, ang aming panalangin ng katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Caraga ay magkaroon ng pagpapakumbaba, ng unawaan, ng pagkakaisa, ng pag-ibig. Sa ganitong paraan, ang Santong Espiritu ay makakakita ng ugat sa pagtatatag ng altar
ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Caraga. And Lord, we declare the fire of revival at ayan mong dumaloy sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ang mga bayang ito ng may kapangyarihan. Mapangyari ang iyong dakilang kalooban. Ikaw din po ang magkaloob ng pag-unlad upang tunay, Panginoon, mapangyari ang iyong dakilang kalooban. Arihan mong dumalo ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na matupad namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America race in the height of its glory. Dasalin po namin sa iyo, Panginoon, ang pagsama mo sa aming mga misyonero at mga OFWs sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang aming panalangin, ikaw po ang magkaloob ng lahat nilang pangangailangan upang maipahayag ang iyong katotohanan sa mga bansang iyong pinagdalahan. Lord, dinudulog din namin sa iyo ang aming mga training agencies. Katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church, Renewal, Asia Pacific International Institute. Lord, ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryo ito upang sila, amang Diyos, ay magtagumpay for your glory. As we also pray sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia. Kilusan mo po ng may kapangyarihan. Hallelujah. Ang mga bayang ito at tumaloy ang kalwalhatian mo. At ang aming hiling, Panginoon, maipahayag ang iyong salita sa iba't ibang panig ng daigdig. As we also declare your blessings amang Diyos sa bansa ng Hong Kong, Macau, Taiwan, we declare salvation. Ayun din po ang iyong pagsama sa bansang Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, at Russia. Panginoon, ikaw po ang magkaloob ng pagpapala at biyaya upang kanilang masunod ang iyong dakilang kalooban. As we also declare peace over Israel. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa, tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.